Isang salita lang. Isang salita na may 4 na letra, pero sapat na para patigilin ang buong mundo ni Miguel de Villa. Mami. Ang salitang iyon, malinaw at buo, ay lumabas sa bibig ng kanyang 7 taong gulang na anak na si Leo. Hindi ito bulong, hindi ito isang ungol na siya lang ang makakarinig. Ito ay isang pagtawag, puno ng pananabik, na umalingaw-ngaw sa gitna ng marangyang pagtitipon sa kanilang mansyon. Sa isang iglap, ang masayang tugtugin ng string quartet ay tila naputol. Ang mahihinang tawanan at bulungan ng mga bisitang nakasuit at eleganteng bestida ay biglang naglaho. Ang tanging naririnig na lang ay ang pag-agos ng tubig mula sa fountain sa gitna ng kanilang hardin. Para kay Miguel, maging ang tunog na yon ay parang isang pagkutya. Naramdaman niya ang bigat ng daan-daang pares ng matang nakatitig, hindi sa kanya, ang CEO ng De Villa Holdings, kundi sa pinagmulan ng boses na yon. Nakatuon ang lahat sa maliit na figura sa wheelchair, ang kanyang anak, at sa babaeng nakatayo sa tabi nito, ang babaeng tinawag nitong Mami. Si Lina Magsaysay, ang kanilang katulong, para siyang sinaksak sa dibdib. Isang matalim at malamig na patalim na biglang bumuhay sa lahat ng sakit na pilit niyang ibinabaon sa loob ng 3 taon. Ang salitang Mami ay para lamang kay Sofia, ang kanyang yumaong asawa, ang nag-iisang babae na dapat kilalanin ni Leo bilang ina. Napako ang tingin ni Miguel sa eksena sa gitna ng lahat. Si Leo, na may cerebral palsy, ay nakaunat ang munting kamay. Pilit na inaabot si Lina. Ang mga mata ng bata, na kadalas ay walang sigla, ay nagningning sa isang uri ng pagmamahal na matagal nang hindi nakikita ni Miguel. At si Lina, nakita niya ang pagkagulat at takot sa mukha nito. Ang balat nitong kayumanggi ay biglang namutla. Ang mga mata nito'y nanlalaki, puno ng pag-aalala. Habang ang mga kamay ay bahagyang nakaangat na, tila hindi alam kung paano tutugon. Mukha siyang isang usa na biglang nasilaw sa liwanag ng isang paparating na sasakyan, hindi makagalaw, naghihintay sa hindi maiiwasang pagbangga. Isang mabilis na sulyap sa kanyang tabi ang nagpatigas sa panga ni Miguel. Si Isabela, ang kapatid ni Sofia, ang kanyang hipag. Sa loob lamang ng isang segundo, bago nito binalutan ang sarili ng isang maskara ng pag-aalala, nakita ni Miguel ang isang bagay sa mga mata nito. Isang kislap, isang panandaliang pagngiti sa gilid ng labi, isang anyo ng tagumpay. At sa sandaling iyon, alam na ni Miguel, hindi ito isang simpleng pagkakamali ng isang bata. Ito ang unang putok ng baril sa isang digmaang hindi niya alam na nagsimula na pala. Mabilis na natapos ang party pagkatapos noon. Ang mga ngiti ng mga bisita ay naging pilit. Ang kanilang mga paalam ay tila may kasamang mga tanong na hindi masabi. Nang tuluyan ng umalis ang huling sasakyan at ang mansyon ay nabalot na ng katahimikan, ang tensyon ay mas lalo pang tumindi. Dinala na ng ibang katulong si Leo sa kanyang silid. Naiwan si Miguel sa malawak na sala kasama si Isabela, na abala sa pag-aayos ng mga gamit na para bang siya ang may bahay. Miguel, sabi ni Isabela sa isang malambing ngunit may diin na boses. Lumapit ito sa kanya, ang mga matay puno ng kunwaring pag-aalala. Huwag mong masyadong dibdibin ang nangyari, bata lang si Leo. Hindi sumagot si Miguel. Ang tingin niya ay nasa labas, sa madilim na hardin. Pero pagpapatuloy nito, at ngayon ay may bahid na ng babala ang boses niya. Kailangan mong mag-ingat, Miguel. Ang mga babaeng tulad niya, madaling samantalahin ang kahinaan ng isang bata. Baka may motibo ang babaeng yan. Ang mga salita ni Isabela ay tumagos sa isip ni Miguel. Naghahanap ng lugar kung saan maaaring mag-ugat ang laso ng pagdududa. Isang babaeng tulad niya, isang simpleng probinsyana, isang katulong, at ang kanyang anak na mayaman ngunit may kapansanan. Perpektong kwento para sa isang oportunista. Humarap si Miguel kay Isabela.
Ang kanyang mukha ay isang blankong maskara, walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang malamig na galit. Galit sa sitwasyon, galit sa sarili, galit sa bigat ng alaala ni Sofia na muling bumabalot sa kanya. Alam ko na ang gagawin ko, sabi niya sa isang boses na determinado at walang bahid ng pag-aalinlangan. Hindi nakatulog si Lina ng gabing iyon. Pabalik-balik siya sa kanyang maliit na kama sa servants' quarters, ngunit sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang eksena sa party ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Ang biglang katahimikan, ang mga mapanuring tingin ng mga bisita, ang mukha ni Sir Miguel na biglang nawalan ng kulay, at higit sa lahat, ang matamis na boses ni Leo na tumatawag sa kanya sa isang pangalang hindi para sa kanya. Mami, napabalikwas siya ng bangon, ramdam ang panlalamig ng kanyang mga kamay at ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Napasabunot siya sa kanyang buhok. Ano ba ang nagawa niya? Bakit sa dinami-rami ng tao, sa kanya pa napalapit ng ganito ang bata? Kasalanan niya ba? Masyado ba siyang naging malambing? Masyado ba niyang ipinaramdam kay Leo ang pag-aalagang hindi niya natatanggap mula sa sarili nitong ama? Isang katulong lang siya. Iyon ang paulit-ulit na sinasabi niya sa sarili. Trabaho niya ang alagaan si Leo, pakainin, paliguan, at siguraduhing ligtas ito. Pero hindi niya mapigilan ang sariling mahalin ng bata na parang tunay na anak. Sa mga ngiti ni Leo na bihirang masilayan ng iba, sa mahigpit na hawak ng munti nitong kamay, doon niya nakikita ang gantimpala sa bawat pagod niya. Pero ngayon, ang pagmamahal na yon, ang tila magiging dahilan ng kanyang kapahamakan. Kinabukasan, maaga siyang gumising, umaasang matatapos ang kanyang mga gawain bago pa magising ang lahat. Sinadya niyang hindi dumaan sa malaking hagdanan, sa halip ay ginamit niya ang daanan sa likod para makarating sa kusina. Nais niyang maging invisible. Nais niyang lumipas ang araw na hindi nakikita ang anino ni Sir Miguel o ni Ma'am Isabela. Ngunit tila ang tadhana ay may ibang plano. Habang naglilinis siya sa sala, abala sa pag-aalis ng alikabok sa mga palamuti, narinig niya ang mga yabag ni Ma'am Isabela. Agad siyang napatuwid ng tayo. Magandang umaga po, Ma'am Bella. Bati niya, nakayuko. Hindi ito sumagot. Sa halip, lumapit ito sa isang mesang katabi ng bintana, kung saan nakapatong ang isang silver-framed na litrato. Iyon ang paboritong litrato ni Sir Miguel, isang larawan nila ng kanyang yumaong asawa, si Ma'am Sofia, noong araw ng kanilang kasal. Kinuha ni Ma'am Isabela ang litrato, pinagmasdan ito ng ilang sandali, at saka ito ibinalik. Ngunit sa pagbabalik niya, tila sinadya niyang hindi ito mailagay ng maayos. Sa isang iglap, dumulas ang frame, bumagsak sa marmol na sahig, at nagkalasog-lasog ang salamin nito. Isang matinis na tunog ang pumuno sa tahimik na sala. Ay! Tili ni Ma'am Isabela na tila nagulat. Ngunit ang mga mata nito, nang magtama ang kanilang paningin ni Lina, ay may ibang sinasabi. May kislap ng paninisi. Naku, Lina, bakit ba kasi dyan ka naglilinis habang may ginagawa ako? Tingnan mo ang nangyari. Hindi siya ang may kasalanan, pero alam ni Lina na walang maniniwala sa kanya. Siya ang katulong, siya ang laging mali. Sorry po, ma'am, pasensya na po, sabi niya, habang mabilis na pinupulot ang mga piraso ng basag na salamin. Nanginginig ang mga kamay. Naramdaman niya ang hapdi ng masugatan ng kanyang daliri, ngunit mas masakit ang hiya at galit na gumuhit sa kanyang dibdib. Ang insidenteng iyon ay simula pa lang. Sa mga sumunod na araw, naramdaman ni Lina na bawat kilos niya ay binabantayan. Palaging may komentaryo si Ma'am Bella. Kapag nilalaro niya si Leo sa hardin, bigla na lang itong susulpot. Lina, huwag mong masyadong pagurin ang bata. At huwag mo siyang sanayin na laging karga. Tandaan mo ang posisyon mo. Sasabihin nito
sa isang boses na matamis ngunit puno ng lason. Ang bawat salita ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Posisyon ko. Oo, alam ko ang posisyon ko. Hindi ko kailangang ipaalala. Isang hapon, habang natutulog si Leo, nagkaroon siya ng pagkakataong tawagan ang kanyang ina sa Batangas. Sinubukan niyang pasayahin ang kanyang boses na parang walang anumang problema. "Nay, kamusta po kayo dyan?" "Ayos lang kami, anak. Ikaw, kamusta ka?" "Huwag mong pababayaan ang sarili mo dyan, ha?" "Okay lang po ako, Nay. Maraming pagkain, maganda ang tulugan. Huwag po kayong mag-alala." Pagsisinungaling niya. Ngunit ang isang ina ay laging nakakaramdam. "Sigurado ka, anak? Bakit parang may iba sa boses mo?" Naramdaman ni Lina ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Gusto niyang sumabog. Gusto niyang isumbong lahat ng paninira ni Ma'am Bella, ang malamig na pakikitungo ni Sir Miguel, at ang takot na nararamdaman niya araw-araw. Pero pinigilan niya ang sarili. Ayaw niyang mag-alala pa ang kanyang pamilya. "Wala po to, Nay. Pagod lang siguro sa trabaho." "Sige po, bababa ko na po at baka magising na si Leo." Pagkatapos ng tawag, napaupo siya sa gilid ng kama at doon na humagulgol ng tahimik. Kinagabihan, habang papunta siya sa kusina para uminom ng tubig, napahinto siya nang marinig ang boses ni Ma'am Isabela mula sa library. May kausap ito sa cellphone. Dahil bahagyang nakaawang ang pinto, narinig niya ng malinaw ang bawat salita. "Oo, friend. Akala niya siguro makukuha niya si Miguel dahil sa bata. Nagkakamali siya. Kailangan ko siyang mapaalis dito sa lalong madaling panahon." Sandali itong tumahimik, tila nakikinig sa kausap. "Huwag kang mag-alala," muling sabi ni Ma'am Bella, at sa pagkakataong ito, ang boses niya ay puno ng determinasyon at lamig na nagpatindig ng balahibo ni Lina. "Gagawin ko ang lahat para matanggal ang babaeng yan dito bago pa mahuli ang lahat." Napatakip si Lina sa kanyang bibig, pinipigilan ng isang hikbi. Hindi na ito isang simpleng hinala lamang. Ito ay isang banta, isang plano, at siya isang hamak na katulong ang nasa gitna ng lahat ng ito. Ang mga salita ni Isabela ay parang lason na dahan-dahang kumakalat sa ugat ni Miguel. "Kailangan mong mag-ingat. Baka may motibo ang babaeng yan." Sa sumunod na mga araw, ang mga salitang iyon ay naging isang walang tigil na bulong sa kanyang isipan. Pinagmamasdan niya si Lina mula sa malayo. Pinapanood niya kung paano ito mag-alaga kay Leo. At sa bawat pagkakataon, imbes na makita ang isang simpleng katulong, ang nakikita niya ay isang larawan ng pagmamahal na nakakabagabag. Isang gabi, hindi siya mapakali sa kanyang opisina. Imbes na pagtuunan ng pansin ang mga papeles ng kumpanya, ang isip niya ay nasa ibang lugar. Sa isang kapritsyo, binuksan niya ang kanyang laptop at pinuntahan ang live feed ng mga security camera sa mansyon. Ipin niya ang camera sa playroom ni Leo. At doon, nakita niya sila. Nasa sahig si Lina, nakaupo sa tabi ng wheelchair ni Leo. Sa mga kamay nito ay isang makulay na libro. At kahit walang audio, kitang-kita ni Miguel ang paggalaw ng mga labi nito, ang pagbabago-bago ng ekspresyon ng mukha nito habang binabasahan ang kanyang anak. Nakita niya kung paano tumawa si Leo, isang tunay at masayang tawa na bihira niyang marinig. Nakita niya kung paano, sa isang sandali ng pananabik, hinawakan ni Leo ang kamay ni Lina at hindi na binitawan. Walang pag-aalinlangan, walang pagkukunwari, puro at dalisay na connection lamang sa pagitan ng isang bata at ng babaeng nag-aalaga sa kanya. Dapat sana ay gumaan ang loob niya, ngunit sa halip, isang matinding takot ang kanyang naramdaman. Ang eksenang yon ay isang paalala ng lahat ng bagay na hindi niya maibigay kay Leo. Ang koneksyong yon ay dapat sa kanya. Ang tawag na Mommy ay dapat para kay Sofia. Bigla niyang naintindihan.
Hindi si Lina ang problema. Ang problema ay ang nararamdaman niya, ang paghanga, ang pasasalamat, at ang isang emosyon na hindi niya pa kayang pangalanan. At iyon, para sa kanya, ay isang uri ng pagtataksil sa alaala ng kanyang asawa. Kinailangan niyang itigil ito bago pa mahuli ang lahat. Pinindot niya ang intercom sa kanyang desk. Yaya Rose, pakisabi kay Lina na pumunta sa opisina ko. Ngayon din. Ilang minuto lang ang lumipas, may kumatok ng 3 beses sa pinto. Mahina at magalang. Come in. Pumasok si Lina. Nakayuko. Ang mga kamay ay magkadaop sa kanyang harapan. Mukha itong kinakabahan. Ang uniforme nito ay malinis at maayos. Ngunit nakita ni Miguel ang pagod sa mga mata nito. Sir Miguel, pinapatawag niyo raw po ako. Hindi siya pinaupo ni Miguel. Nananatili itong nakatayo sa likod ng kanyang malaking mahogany desk. Isang paraan upang maglagay ng distansya at awtoridad sa pagitan nilang dalawa. Ang opisina ay biglang napuno ng isang mabigat na katahimikan. Lina, panimula niya, ang boses ay formal at walang emosyon. Pinatawag kita dahil may mga bagay tayong kailangang linawin. Nakita niya ang paglunok nito. Ano po yun, sir? Tungkol ito sa trabaho mo, partikular na sa pag-aalaga mo kay Leo. Huminga siya ng malalim. Pinapatatag ang kanyang sarili para sa mga salitang malapit nang lumabas sa kanyang bibig. Mula ngayon, gusto kong magkaroon ng malinaw na hangganan. Ang trabaho mo ay alagaan ang mga pisikal na pangangailangan ni Leo. Pagkain, paliligo, pag-inom ng gamot. Naiintindihan mo ba? Tumango si Lina, ngunit ang pagkalito ay bakas sa kanyang mukha. Opo, sir. Yun naman po ang ginagawa ko. May idadagdag ako. Pagpapatuloy ni Miguel, ang bawat salita ay tila isang bato na ibinabato niya sa babaeng nasa harapan niya. Wala nang pagbabasa ng kwento bago matulog. Wala nang pagyakap. At higit sa lahat, ayokong marinig na tinatawag kanyang tita o anumang pangalan na nagpapahiwatig ng personal na relasyon. Sa bawat panuntunang binibitawan niya, nakikita ni Miguel ang unti-unting pagguho ng lakas sa mga mata ni Lina. Ang balikat nito ay bahagyang bumagsak. Ang mga kamay nito na magkadaop ay mas lalong humigpit. Nakita niya ang pangingilid ng luha sa mga mata nito. Ngunit buong tapang nitong pinipigilan na pumatak iyon. Parang may kung anong bumara sa kanyang lalamunan. Isang bahagi niya ay gustong bawiin ang lahat ng sinabi niya. Ngunit nanaig ang takot at ang pakiramdam ng pagkakasala. Ito ang tama. Ito ang kailangan. Malinaw ba, Lina? Tanong niya, mas matigas kaysa sa kanyang intensyon. Sa wakas, nag-angat ito ng tingin. Ang mga mata nito ay puno ng sakit na hindi masabi. Ngunit sa kabila niyon, walang bahid ng galit o pagsuway. Tanging isang malalim na kalungkutan. Opo, sir. Sagot nito sa isang boses na halos pabulong. Masusunod po. Tumalikod na ito para umalis. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Miguel ang isang desperadong pangangailangan na magbigay ng huling tiyak na dagok. Isang suntok na sisira sa anumang natitirang pag-asa at sisiguradong ang pader na itinatayo niya sa pagitan nila ay magiging matibay at hindi magigiba. At isa pa, Lina, sabi niya, dahilan para mapahinto ito sa may pinto. Hindi ito lumingon, ngunit alam niyang nakikinig ito. Huwag mong kalimutan, sabi ni Miguel, ang bawat salita ay malamig at sinadya. Katulong ka lang dito. Katulong ka lang dito. Ang mga salitang yon ay parang markang bakal na ipinantatak sa pagkatao ni Lina. Mainit, masakit, at nag-iiwan ng peklat na hindi na mabubura. Mula ng gabing iyon sa opisina ni Sir Miguel, ang bawat araw sa mansyon ng mga De Villa ay naging isang walang katapusang pagtitiis. Ang dating masayang tahanan ay naging isang malamig na hawla. Sinunod niya ang bawat utos ni Sir Miguel.
Wala ng mga kwento, wala ng mga yakap. Tanging ang mga mekanikal na gawain na lang. Pagpapakain, pagpapaligo, pagpapatulog, ang bumubuo sa relasyon nila ni Leo. At si Leo, sa kanyang inosenteng isipan, ay hindi maintindihan kung bakit ang dating malambing na Yaya Lina ay biglang naging malamig at malayo. Nakikita ni Lina ang kalituhan at kalungkutan sa mga mata ng bata. Minsan, sinusubukan nitong abutin ang kanyang kamay, ngunit iiwasan niya ito ng may mabigat na puso. Ang bawat pag-iwas niya ay parang isang maliit na patalim na tumutusok sa kanyang dibdib. Ginagawa niya ito para sa kanila, para sa sarili niyang proteksyon, ngunit ang sakit ay hindi maikakaila. At sa gitna ng lahat ng ito, naroon si Ma'am Isabela na parang isang buwitreng nag-aabang sa kanyang pagbagsak. Ngayong alam na niyang may basbas siya ni Sir Miguel na magtakda ng mga hangganan, mas lalo itong naging malupit. Ang mga dating patagong paninira ay naging hayagan na. Isang umaga, abala si Lina sa paghahanda ng almusal ni Leo. Maingat niyang hinihimay ang isda. Sinisiguradong walang matitirang tinik. Alam niyang may allergy ang bata sa ilang uri ng shellfish, kaya't palagi siyang nag-iingat. Lina, bilisan mo dyan. Kanina pa nagugutom ang pamangkin ko. Sigaw ni Ma'am Isabela mula sa dining area. Opo ma'am, sandali na lang po. Paglabas niya dala ang plato, nakita niyang naghahanda rin ng prutas si Ma'am Isabela. Ngunit sa tabi ng hiniwang papaya, mayroong maliliit na hipon na nakalagay sa isang maliit na platito. Ayan, para mas ganahan si Leo kumain. Sabi ni Ma'am Bella na may matamis na ngangiti. Nanlaki ang mga mata ni Lina. Pero ma'am, hindi po ba't bawal po kay Leo ang hipon? Tinaasan siya nito ng kilay. Isang piraso lang naman. Huwag kang exaggerated. Ako ang tita, mas alam ko. Sa takot na magkaroon ng gulo, hindi na kumibo si Lina. Ngunit habang pinapakain niya si Leo, binantayan niya itong mabuti. At gaya ng inaasahan, nang aksidenteng makain ni Leo ang isang maliit na piraso ng hipon na isinama ni Ma'am Isabela sa kanin, nagsimula itong mamula at magkamot. Agad na tumakbo si Lina para kumuha ng gamot, ngunit huli na ang lahat. Nagsimula ng mag-eskandalo si Ma'am Isabela. Diyos ko! Miguel! Miguel! Tingnan mo ang ginawa ng pabaya mong katulong. Bumaba si Sir Miguel mula sa kanyang silid. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Nakita niya ang namumulang balat ni Leo. Anong nangyari? Tanong niya. Ang boses ay mababa at puno ng awtoridad. Pinakain niya ng hipon si Leo. Alam naman nating lahat na bawal yan sa bata. Sagot ni Ma'am Bella na may pekeng luha sa kanyang mga mata. Lina, paano mo nagawa ito? Wala ka na bang puso? Tumingin si Sir Miguel kay Lina. At sa mga mata nito, nakita niya ang pagkadismaya. Sir, hindi po. Sinubukan ni Lina na magpaliwanag, ngunit pinutol siya ni Ma'am Bella. Huwag ka nang magsinungaling. Nakita kitang isinama mo sa pagkain niya. Walang nagawa si Lina. Muli, siya ang may kasalanan. Kahit na si Sir Miguel ay hindi lubusang naniwala, ang pagdududa ay naitanim na. Ang rurok ng lahat ay nangyari makalipas ang 1 linggo. Araw ng paglilinis ng buong bahay. Habang nag-aayos si Lina sa master's bedroom, pumasok si Ma'am Isabela. Hawak ang isang maliit na jewelry box. Nawawala ang paboritong brooch ni Sofia. Sabi nito, ang boses ay kalmado ngunit may pahiwatig ng panganib. Iyong perlas na may diamante, nakita mo ba? Umiling si Lina. Hindi po ma'am, hindi po ako nagagalaw ng mga gamit niyo. Talaga ba? Tanong ni Ma'am Isabela habang sinisimulang halongkatin ang mga drawer. Dahil dito ko lang iyon huling nilagay at ikaw lang naman ang pumasok dito bukod sa akin. Maya-maya pa'y nagsimula na itong magtawag. Ang lahat ng katulong ay ipinatawag sa sala.
Ang tensyon ay ramdam na ramdam. May isang bagay na nawawala sa aking kwarto. Isang mamahaling alahas na pamana pa sa amin. Kung sino man ang kumuha, mas mabuting ilabas na niya ngayon. Sabi ni Ma'am Bella, ang tingin ay direktang nakatutok kay Lina. Wala pong magnanakaw dito. Ma'am, sabi ni Manang Fe, ang pinakamatandang kasambahay. Kung ganoon, hindi kayo magagalit kung hahalughugin ang mga gamit nyo, hindi ba? Walang sino man ang makatanggi. Isa-isang hinalughog ang kanilang mga kabinet. Nang dumating ang pagkakataon ni Lina, ramdam niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Alam niyang wala siyang kinuha, ngunit ang paraan ng pagtingin sa kanya ni Ma'am Bella ay nagbigay sa kanya ng masamang kutob. At hindi nga siya nagkamali. Mula sa bulsa ng kanyang lumang unipormeng nakasabit, kinuha ni Ma'am Isabella ang isang kumikinang na bagay. Ang perlas na brooch. Itinaas niya ito para makita ng lahat. Ano ito, Lina? Napatulala si Lina. Ang buong katawan niya ay nanlamig. Hindi po sa akin yan. Hindi ko po alam kung paano yan napunta dyan. Huwag ka nang magpanggap. Sigaw ni Ma'am Bella. Magnanakaw. Ang salitang yon ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang mga kasamahan niya ay nakatingin sa kanya. May awa, may pagdududa. Ngunit si Lina, nakatayo lang doon, hindi makagalaw. Wala siyang salitang mahanap para ipagtanggol ang sarili. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Sir Miguel. Anong nangyayari dito? Ipinakita ni Ma'am Bella ang brooch. Miguel, nahuli ko siya. Ninakaw niya ang alahas ni ate. Tumingin si Sir Miguel sa brooch, pagkatapos ay kay Lina. Ang mukha ni Lina ay basang-basa na sa luha. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Nakita ni Miguel ang desperasyon at kawalan ng pag-asa sa mga mata nito. At sa isang sandali, hindi siya naniwala. May nagsasabi sa kaloob-looban niya na hindi ito kayang gawin ni Lina. Itigil niyo na yan, sabi niya sa isang mahinahon ngunit may awtoridad na boses. Ibabalik yan sa kahon at kayong lahat bumalik na sa inyong mga trabaho. Nagulat si Ma'am Bella. Pero Miguel, sabi ko, itigil na. Pag-ulit ni Miguel, ang tingin ay hindi inaalis kay Lina. Nag-alisan ang lahat. Naiwan silang tatlo. Kahit na ipinagtanggol siya, alam ni Lina na may nasira na. Ang tiwala, gaano man kaliit ay tuluyan ng nabasag. Ang brooch ay natagpuan sa bulsa ng kanyang damit. Isang katotohanang hindi maitatanggi. Kahit pa ito ay isang patibong. Siya ay nanatiling nakatayo doon, basang-basa sa luha, hindi makapagsalita ng kahit isang salita, para ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang insidente ng brooch ay nag-iwan ng lamat sa hangin ng mansyon. Kahit na pinagtanggol siya ni Sir Miguel, ramdam ni Lina ang mga pasulyap-sulyap na tingin ng ibang kasambahay. Ang dating pakikipag-usap ay napalitan ng mga bulungan. Mas lalo siyang naging mailap, ginagawa ang kanyang trabaho, ng tahimik at mabilis na parang isang aninong takot na mapansin. Si Miguel naman ay mas lalong naging gusot ang isip. Hindi siya naniniwala na magnanakaw si Lina. Nakikita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Ngunit ang ebidensya ay malinaw at ang kapatid ng kanyang asawa ang nagsasabi nito. Ang pagdududa, kahit gaano kaliit, ay parang isang tinik na nakabaon sa kanyang isipan na pumipigil sa kanyang lubusang pagkatiwalaan ang sarili niyang kutob. Ang distansya sa pagitan nilang dalawa ay naging isang malawak at malamig na karagatan. Ngunit ang tadhana ay may paraan ng paggiba sa kahit anong pader na itinatayo ng tao. Isang gabi, isang malakas na bagyo ang nanalasa sa Maynila. Ang hangin ay humahagupit sa mga bintana at ang ulan ay walang tigil sa pagbuhos na tila ba ang langit mismo ay nagagalit. Sa gitna ng kadiliman at ng ingay ng kulog, isang mahinang tunog ang narinig ni Miguel mula sa intercom sa tabi ng kanyang kama. Hindi ito ang karaniwang buzzer. Ito ay isang tunog ng pag-ubo,
na sinundan ng isang hikbi. Agad na napabalikwas si Miguel, si Leo. Mabilis siyang tumakbo papunta sa silid ng anak. Pagbukas niya ng pinto, ang nakita niya ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Nanginginig si Leo sa kanyang kama, basang-basa ng pawis kahit na malamig ang silid. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. Ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mahigpit at ang kanyang maliit na katawan ay binabatak ng isang lagnat na napakataas. "Leo, anak!" Sigaw ni Miguel habang tinatakbo ang kama. Hinawakan niya ang noo nito, nag-aapoy sa init. Sa likod niya, naririnig niya ang pagmamadaling pagpasok ni Lina na halatang nagising din sa ingay. Nakita ni Lina ang sitwasyon at sa isang iglap nawala ang lahat ng takot at pag-aalinlangan sa mukha nito. Ang pumalit ay isang determinasyon at pag-aalala na tanging isang ina lang ang makakapagpakita. "Sir, tumawag na po kayo ng doktor," sabi ni Lina. Ang boses ay kalmado ngunit may pagmamadali. Habang kinukuha ni Miguel ang kanyang cellphone para tawagan ang kanilang family doctor, si Lina ay kumilos na. Kumuha ito ng planggana na may maligamgam na tubig at isang malinis na bimpo. "Sir, kailangan po nating pababain ang lagnat niya habang hinihintay ang doktor," sabi niya. Kasabay nito, pumasok si Isabela sa silid, nakasuot ng isang mamahaling silk robe. "Anong nangyayari dito? Ang ingay!" Reklamo nito, ngunit natigilan nang makita si Leo. "Diyos ko, anong ginawa mo sa bata?" "Lina." Hindi pinansin ni Miguel ang tanong ni Isabela. Ang kanyang buong atensyon ay nasa kanyang anak. Nakikipag-usap siya sa doktor sa telepono. Sinusubukang ipaliwanag ang sitwasyon sa gitna ng kanyang pag-aalala. Si Isabela naman ay nakatayo lang sa gilid. Hindi alam ang gagawin. "Dapat dalhin na natin siya sa ospital. Baka kung ano na ang mangyari sa kanya." "Huwag po, ma'am. Mas delikado pong ilabas siya sa ganitong panahon," sagot ni Lina habang maingat na pinupunasan ang mga braso at binti ni Leo ng maligamgam na tubig. "Leo, andito lang si Yaya. Andito lang ako." Bulong niya sa bata. Bigla, nagsimulang mangisay si Leo. Ang maliit na katawan nito ay nanigas at nagsimulang manginig ng malakas. Nataranta si Miguel. "Anong gagawin natin?" Si Isabela ay napasigaw sa takot at napaatras. Ngunit si Lina, sa kabila ng takot na bakas sa kanyang mukha, ay hindi natinag. Mabilis niyang itinagilid ang ulo ni Leo para hindi ito mabulunan. Hinawakan niya ang mga kamay nito nang may sapat na higpit para hindi ito makapanakit sa sarili. "Sir, kunin niyo po ang unan. Ilagay natin sa paligid niya." Utos niya. Ang boses ay nanginginig ngunit kontrolado. Sinunod ni Miguel ang bawat salita niya na parang isang sundalo. Sa mga sandaling iyon, hindi siya ang CEO, hindi siya ang amo. Siya ay isang ama na takot na takot. At si Lina ang kanilang general na namumuno sa laban. Magdamag silang ganoon. Si Miguel at si Lina magkatabi sa gilid ng kama ni Leo. Si Isabela ay matagal nang bumalik sa kanyang silid. Sinasabing hindi niya kayang makita ang paghihirap ng bata. Nang dumating ang doktor at nabigyan na ng gamot si Leo, dahan-dahan nang bumaba ang lagnat nito. Ang pangingisay ay tumigil na. Ang paghinga nito ay naging mas malalim at mas kalmado. Pagod na napasandal si Miguel sa pader. Si Lina naman ay nanatiling nakaupo sa isang silya sa tabi ng kama. Hawak-hawak pa rin ang kamay ni Leo na tila ayaw ng bitawan. Ang tanging maririnig na lang sa silid ay ang mahinang paghinga ng bata at ang patuloy na pagbuhos ng ulan sa labas. Sa gitna ng katahimikan, tinitigan ni Miguel si Lina. Nakita niya ang pagod sa mukha nito, ang mga namumugto nitong mata. Nakita niya ang tunay at walang kondisyong pagmamahalal nito para sa kanyang anak. Walang motibo, walang pagkukunwari. Sa gabing iyon, sa gitna ng bagyo, naramdaman ni Miguel ang unti-unting pagkatunaw ng yelo sa kanyang puso. Ang pader na matagal niyang itinatayo
ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Habang nakatingin siya sa kanilang magkadaup na kamay, ang maliit na kamay ng kanyang anak at ang payak na kamay ng babaeng nagligtas dito, isang mainit na pakiramdam ang dumaloy sa kanyang buong pagkatao. Sa sobrang pagod, hindi na malaya ni Lina na nakatulog na pala siya sa kanyang upuan. Ang ulo niya ay nakasandal sa gilid ng kama. Ang kamay niya ay hawak pa rin ni Leo. Dahan-dahang lumapit si Miguel. Kinuha niya ang isang kumot at maingat na ibinalot ito sa mga balikat ni Lina. Sa paggalaw niya, bahagyang dumantay ang kanyang mga daliri sa kamay nito. Isang kuryente ang tila dumaloy sa kanilang dalawa. Napatingin si Miguel sa mukha ni Lina na payapang natutulog. Sa liwanag na nagmumula sa maliit na lampshade, nakita niya ang ganda nitong simple at hindi mapagkunwari. Huminga siya ng malalim. "Salamat, Lina." Bulong niya sa hangin. Ang mga salita ay puno ng isang emosyon na matagal na niyang hindi nararamdaman. "Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka." Ang gabing iyon ng bagyo ay nag-iwan ng isang malaking pagbabago. Ang dating malamig na pader sa pagitan ni Miguel at Lina ay gumuho at ang mansyon ay napuno ng isang bagong, hindi inaasahang init. Hindi na pinapansin ni Miguel ang mga patutsada ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay laging nakahanap kay Lina, puno ng pasasalamat at isang damdaming lumalalim sa bawat araw na lumilipas. Para kay Isabela, ang bawat ngiti na ibinibigay ni Miguel kay Lina ay isang sampal. Ang bawat sandali ng kanilang pagiging malapit ay isang laso na dahan-dahang pumapatay sa kanyang mga pangarap. Ang gabi ng pagkakasakit ni Leo, imbes na maging kapahamakan ni Lina, ay naging tulay pa para sa kanilang dalawa. Nararamdaman ni Isabela na nawawala na siya ng kontrol. Ang babaeng dati kaya niyang tapak-tapakan ay unti-unti nang nagkakaroon ng puwang sa puso ng lalaking pinakamamahal niya. Kailangan na niyang kumilos. Kailangan na niyang gamitin ang kanyang huling, pinakamalakas na sandata. Isang hapon, habang si Miguel ay nagpapahinga sa kanyang opisina at si Lina ay abala sa pag-aalaga kay Leo sa hardin, sinimulan ni Isabela ang kanyang plano. Pumasok siya sa silid-aklatan ng mansyon, isang lugar na bihira ng gamitin. Maalikabok at amoy luma ang mga libro. Ito ang perpektong lugar. Maingat niyang binuksan ang isang maliit at antigong baul kung saan nakatago ang ilang mga alaala ni Sofia. Mga lumang litrato, mga paboritong libro, at ilang mga sulat. Mula sa ilalim ng kanyang damit, inilabas niya ang isang papel. Isang luma at bahagyang naninilaw na stationery, kapareho ng mga ginagamit noon ni Sofia. Sa loob ng maraming buwan, pinag-aralan niya ang sulat kamay ng kanyang kakambal, ang bawat kurbada ng mga letra, ang bawat pagitan ng mga salita. Ininensayo niya ito ng paulit-ulit hanggang sa halos perpekto na. Doon, sa katahimikan ng silid-aklatan, sinimulan niyang isulat ang kanyang obra maestra, isang pekeng liham ng pamamalam. Pagkatapos ng ilang oras, tapos na siya. Huminga siya ng malalim at binasa ang kanyang gawa. Ang bawat salita ay idinisenyo para manipulahin ang puso at isipan ni Miguel. "Mahal kong Miguel, kung nababasa mo ito, marahil ay wala na ako sa iyong tabi. Huwag kang malungkot, mahal ko. Alam kong darating din ang araw na ito. Ang gusto ko lang ay maging masaya ka." Kayo ni Leo. "Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. At si Leo ang ating anghel. May isa lang akong hihilingin sa iyo, Miguel. Isang huling kahilingan. Sa lahat ng tao sa mundo, may isang tao lang akong lubos na pinagkakatiwalaan na kayang alagaan ka at ang ating anak ng may pagmamahal na katulad ng sa akin. Ang aking kakambal, ang aking si Isabela. Ipinapangako mo sana sa akin, mahal ko, na hahayaan mong siya ang maging ilaw ninyo sa aking pagkawala. Siya lang, walang iba. Nagmamahal magpakailanman." Sofia na pangiti si Isabela. Perpekto. Bawat salita
ay isang patalim na siguradong bababaon sa puso ni Miguel, nagigising sa kanyang pagkakasala at katapatan sa namayapang asawa. Hinintay niya ang tamang tiyempo. Kinabukasan ay ang ika-4 na anibersaryo ng kasal ni na Miguel at Sofia. Ito ay palaging isang araw ng kalungkutan sa mansyon. Alam niyang sa araw na ito, si Miguel ay mas marupok, mas bukas sa mga alaala ng nakaraan. Kinagabihan, habang si Miguel ay nakaupo mag-isa sa sala, hawak ang isang kopita ng alak at nakatitig sa walang laman na espasyo, lumapit si Isabela. Ang kanyang mga mata ay namumugto, isang resulta ng pagpatak ng kaunting eye drops kanina. "Miguel," sabi niya sa isang basag na boses, "kanina, habang nililinis ko ang mga gamit ni ate, may nakita ako." Tumingin si Miguel sa kanya. Ang mga mata ay pagod at malungkot. "Ano yon?" Nanginginig ang mga kamay ni Isabela habang inaabot niya ang nakatuping liham. Nakatago ito sa paborito niyang libro, "Para sa'yo raw." Kinuha ni Miguel ang sulat. Kinakabahan, ngunit may pag-aalinlangan. Binuksan niya ito. Habang binabasa niya ang mga nakasulat, unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang kalungkutan ay napalitan ng pagkagulat, pagkatapos ay ng isang malalim na sakit. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang huling kahilingan ni Sofia. Ang tiwala niya kay Isabela. Ang pangako. Napahawak siya ng mahigpit sa papel. Halos malukot ito. Naramdaman niya ang isang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Ang bigat ng pangako at responsibilidad sa babaeng unang minahal niya. "Miguel," sabi ni Isabela, lumuhod sa kanyang harapan. Ang mga pekeng luha ay tuluyan ng bumuhos. "Hindi ko alam. Ngayon ko lang din ito nabasa. Ang gusto ko lang ay sundin ang hiling ni ate." "Ang alagaan kayo." Nag-angat ng tingin si Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong kaguluhan. Tumingin siya kay Isabela, ang kakambal ng kanyang asawa, ang babaeng nasa kanyang tabi mula pa noong mawala si Sofia. Pagkatapos, ang tingin niya ay napadako sa pasilyo. Doon, nakatayo si Lina. Nag-aalangan kung lalapit ba o hindi. May dalang isang baso ng tubig para sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa mga mata ni Lina, nakita niya ang pag-aalala, ang isang bagong pag-asa. Ngunit ang pag-asang iyon ay biglang naglaho nang makita niya ang ekspresyon sa mukha ni Miguel. Isang ekspresyon ng pagkalito, sakit, at isang bagong pader na muling itinatayo. Mas mataas at mas matibay kaysa sa dati. Nabitawan ni Miguel ang kopita. Bumagsak ito sa sahig at nabasag. Ang tunog ay sumabay sa pagkadurog ng isang puso na nagsisimula pa lang sanang mabuo muli. Ang liham ni Sofia ay isang multo. Isang multo na bumalik mula sa nakaraan para guluhin ang kasalukuyan at sirain ang anumang pag-asa para sa hinaharap. Para kay Miguel, ang bawat salitang nakasulat doon ay isang sumpa, isang pangako na hindi niya matatalikuran. Sa mga sumunod na araw, ang init na nagsimulang mamuo sa pagitan nila ni Lina ay biglang nanlamig at naging yelo. Muling itinayo ni Miguel ang pader. Ngunit sa pagkakataong ito, mas mataas, mas makapal, at walang sino mang makakabutas. Umiiwas siya. Kung nasa sala si Lina, mananatili siya sa kanyang opisina. Kung oras na para kumain si Leo, hahayaan niya ang ibang yaya ang mag-asikaso. Ang dating mga pasulyap-sulyap na puno ng kahulugan ay napalitan ng isang blangkong tingin na parang si Lina ay isang estranghero, isang bagay na hindi niya dapat makita. Nararamdaman ni Lina ang bawat pagbabago. Ang bawat pag-iwas ni Miguel ay isang sampal. Ang bawat malamig na pakikitungo ay isang kirot. Hindi niya maintindihan. Isang gabi, sila'y magkasama sa pag-aalaga kay Leo, nagkakaintindihan sa mga tingin lang. Ngayon, para siyang hangin na hindi nito nakikita. Ano ang nagbago? Samantala, si Isabela ay naghahari-harian na.
Ginamit niya ang liham bilang kanyang korona at setro. Palagi siyang nakadikit kay Miguel, ipinapaalala ang huling habilin ng kanyang kapatid. Miguel, ito ang gusto ni ate. Para ito sa kapakanan ni Leo, tulad ng sinabi ni Sofia. Nandito lang ako para sa inyo. Iyon ang pangako ko sa kanya. Bawat salita ay isang pako na lalong nagbabaon kay Miguel sa ataol ng pagkakasala. Paano niya sasabihin sa multo ng kanyang asawa na ang puso niya ay nagsisimula nang tumibok para sa iba? Para sa katulong nila? Isa itong pagtataksil sa pinakamataas na antas. Isang gabi, hindi na natiis ni Lina ang pananahimik. Kailangan niya ng kasagutan. Pinuntahan niya si Miguel sa opisina nito, kung saan ito laging nagkukulong. Kumatok siya ng dahan-dahan. Sir Miguel? Pumasok ka. Sagot mula sa loob. Ang boses ay pagod at walang buhay. Pagpasok ni Lina, nakita niya itong nakatayo malapit sa bintana. Nakatalikod sa kanya, hawak ang isang baso ng alak. Ang ilaw lang mula sa desk lamp ang nagsisilbing liwanag sa silid. Sir, gusto ko lang po sanang... Nagsimula siyang magsalita. Nanginginig ang boses. May nagawa po ba akong mali? Hindi lumingon si Miguel. Wala. Ginagawa mo lang ang trabaho mo. Pero bakit po? Bakit po parang iniiwasan niyo ako? Bakit po nagbago ang lahat? Sa wakas, humarap si Miguel. Sa dilim, nakita ni Lina ang paghihirap sa mga mata nito. Ang lalaking nasa harapan niya ay hindi ang malamig na CEO. Siya ay isang taong lugmok sa sarili niyang kalungkutan. Walang nagbago, Lina, sabi niya, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Siguro ang mga nangyari noong gabing nagkasakit si Leo, nabigyan lang natin ng maling kahulugan. Maling kahulugan? Pag-uulit ni Lina, hindi makapaniwala. Sir, alam kong naramdaman niyo rin yon. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Miguel. Ano ang naramdaman ko, Lina? Na kailangan kita? Na nagpapasalamat ako sa'yo? Oo, lahat yan totoo. Pero hanggang doon na lang iyon. Huminga siya ng malalim, tila nag-iipon ng lakas. Si Sofia, ang asawa ko, bago siya mawala, may habilin siya. Isang pangako na kailangan kong tuparin. Hindi na niya kailangang sabihin kung ano yon. Nakita ni Lina ang lahat. Ang pagiging malapit ni Isabela. Ang liham. Ang biglaang pagbabago. Ang buhay ko. Ang buhay ni Leo. Nakatali na sa alaala niya. Pagpapatuloy ni Miguel, ang boses ay basag na. Walang puwang para sa kahit anong bago. Para sa kahit sino. Ang bawat salita ay parang isang suntok na nagpapabagsak kay Lina. Ngayon, naiintindihan na niya. Hindi siya ang pinipili at hindi siya ang pipiliin. Naiintindihan ko po, sabi niya. Kahit ang totoo'y durog na durog ang kanyang puso. Kaya siguro, tumigil si Miguel, tila nahihirapang sabihin ang mga susunod na salita. Siguro mas makakabuti para sa lahat kung aalis ka na lang. Tumingala si Lina. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng mamuo. Ito na ang katapusan. Para kanino po, sir? Tanong niya. Ang boses ay puno ng sakit. Makakabuti para sa inyo? O para kay Ma'am Isabela? Hindi nakasagot si Miguel. Ang katahimikan niya ang nagsilbing kumpirmasyon. Sa sandaling iyon, lahat ng sakit ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Pagod na siyang masaktan. Pagod na siyang umasa. Kung ayaw sa kanya, hindi niya ipagsisiksikan ang sarili niya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumuwid siya ng tayo at sa unang pagkakataon, tiningnan niya si Miguel ng diretso sa mga mata, walang bakas ng pagiging isang utusan. Kung ito po ang makakabuti sa lahat, at sir, sabi niya, ang boses ay matatag kahit na ang kanyang puso ay nagkakaluray-luray. Aalis na po ako. Ang araw ng pag-alis ni Lina
ay dumating nang walang anumang ingay o drama. Ito ay isang tahimik na paglisan na mas masakit pa kaysa sa anumang sigawan o iyakan. Ang sikat ng araw sa labas ay tila isang pangungutya sa dilim na bumabalot sa loob ng mansyon. Maaga pa lang ay gising na si Lina. Inayos na niya ang kanyang mga gamit sa isang lumang maleta, ilang pirasong damit, ang kanyang cellphone at ang maliit na ipon na pinaghirapan niya. Bawat damit na kanyang tinitiklop ay may kaakibat na alaala. Ang uniforme na suot niya noong unang araw niya, ang bestida na suot niya noong birthday ni Leo, ang kumot na ginamit niya noong gabing binantayan niya ang bata. Pinigilan niya ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Tapos na ang pag-iyak. Ngayon ay araw ng pagtanggap. Lumabas siya ng kanyang kwarto at nagpaalam sa iilang kasambahay na naging malapit sa kanya. Si Manang Fe, ang mayordoma, ay niyakap siya ng mahigpit. "Mag-iingat ka, iha," bulong nito. "Alam naming lahat ang totoo. Huwag kang mag-alala. Kami na ang bahala kay Leo." Isang mapait na nangiti lang ang naisagot ni Lina. Alam niyang aalagaan nila si Leo, ngunit ang koneksyon na nabuo sa pagitan nilang dalawa ay hindi kayang palitan ng sinuman. At iyon na ang pinakamabigat na bahagi, ang pagpapaalam sa bata. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura ng kwarto ni Leo. Naabutan niya itong gising na, nakaupo sa kanyang wheelchair at tahimik na naglalaro ng mga building blocks. Nang makita siya nito, isang maliwanag na ngiti ang sumilay sa mga labi ng bata. "Yina," tawag nito sa kanya, ang bersyon nito ng kanyang pangalan. Bawat letra ng salitang yon ay parang isang kutsilyong humiwa sa puso ni Lina. Lumuhod siya sa harap ng bata para magpantay ang kanilang mga mata. Hinawakan niya ang maliliit nitong kamay. "Leo," simula niya, sinusubukang patatagin ang kanyang boses. "Makinig ka kay Yaya, ha?" Tumingin sa kanya si Leo. Ang mga mata ay puno ng inosenteng pagtitiwala. Kailangan na kasing umuwi ni Yaya Lina sa probinsya, doon sa malayo. "Aalagaan ko muna ang nanay ko kasi may sakit siya." Isang kasinungalingan, pero iyon lang ang naisip niyang dahilan na maiintindihan ng isang bata. Ang nangiti sa mukha ni Leo ay dahan-dahang naglaho. Napalitan ito ng pagkalito. "Babalik ka?" tanong nito. Ang boses ay nagsisimula ng manginig. Hindi kayang magsinungaling ni Lina sa tanong na yon. Hindi niya kayang magbigay ng pag-asang alam niyang hindi na matutupad. Sa halip, niyakap niya ang bata ng mahigpit. Isang yakap na ipinagbabawal, ngunit sa sandaling iyon, wala na siyang pakialam. Naramdaman niya ang pagtulo ng mainit na luha mula sa kanyang mga mata na bumabagsak sa buhok ng bata. "Mahal na mahal ka ni Yaya, Leo. Tandaan mo yan palagi, ha?" bulong niya. Kumalas siya sa pagkakayakap at mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na bagay. Isang pulseras na gawa sa makukulay na sinulid na siya mismo ang gumawa. Isinuot niya ito sa manipis na braso ni Leo. "Para sa'yo to. Para kahit wala na ako, maaalala mo pa rin ako." Hindi sumagot si Leo. Nakatitig lang ito sa kanya. Ang mga matay nagsisimula na ring mamasa. Tumayo na si Lina. Bawat hakbang palayo sa bata ay parang isang pagtapak sa nagbabagang uling. Hindi siya lumingon. Alam niyang kapag lumingon siya, hindi na niya kakayanin pang umalis. Pagbaba niya, dala ang kanyang maleta. Nakita niya si Ma'am Isabela sa sala, umiinom ng kape, na parang isang reynang nagmamasid sa paglisan ng kanyang kalaban. Isang nangiting tagumpay ang nakapaskil sa mga labi nito. Hindi siya pinansin ni Lina. Si Sir Miguel ay wala. Marahil ay sinadya nitong umalis ng maaga para hindi na sila magkita. Mas mabuti na rin siguro, isip ni Lina. Paglabas niya ng malaking pinto ng mansyon, huminga siya ng malalim. Ang hangin ng Forbes Park ay tila naiiba sa hangin na nakasanayan niya sa Batangas. Mas malamig, mas walang buhay. Humarap siya sa huling pagkakataon
at tinignan ang dambuhalang bahay, isang bahay na naging tahanan at kulungan niya sa loob ng halos 1 taon. Habang naglalakad siya papalayo sa gate, walang lingon-likod, nagsimula ng bumuhos ang luha na kanina pa niya pinipigilan. Hindi na ito mga hikbi, ito ay isang tahimik na pag-agos, tanda ng isang pusong basag at pagod na. Nang makasakay na siya ng bus papuntang probinsya, isinandal niya ang kanyang ulo sa bintana. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang tanging bagay na dinala niya mula sa mansyon na hindi niya pag-aari. Isang piraso ng papel, isang drawing na ginawa ni Leo para sa kanya noong 1 linggo. Ito ay isang magulong guhit ng 3 stick figures na may iba't ibang kulay, isang mataas na lalaki, isang maliit na bata na nasa gitna, at isang babae na may mahabang buhok. Magkakahawak kamay silang 3 sa ilalim ng isang malaking araw na nakangiti. Habang tinititigan niya ang guhit, muling bumuhos ang kanyang mga luha, tumutulo sa papel at dahan-dahang binubura ang larawan ng isang pamilyang kailanman ay hindi naging kanya. Inakala ni Miguel na ang pag-alis ni Lina ang magiging solusyon. Inakala niya na sa pagkawala nito, mawawala na rin ang komplikasyon, ang pagkakasala, ang pagtataksil sa alaala ni Sofia. Inakala niya na manunumbalik ang kapayapaan sa kanyang tahanan at sa kanyang puso. Nagkamali siya. Ang pag-alis ni Lina ay hindi nagdulot ng kapayapaan. Nag-iwan ito ng isang malaking butas, isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa anumang ingay. Ang mansyon, na dati may bahid ng kahit kaunting init dahil sa presensya ni Lina, ay tuluyan ng naging isang malamig na museo. Bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng babaeng pilit niyang itinaboy. Ang hardin, kung saan sila naglalaro ni Leo. Ang kusina, kung saan niya ito unang nakitang ngumiti. Ang pasilyo, kung saan sila unang nagkatitigan. Si Isabela ay sinubukan ng lahat para punan ang pagkukulang. Nagluto siya ng mga paboritong pagkain ni Miguel. Inayos niya ang kanyang opisina. Sinubukan niyang laruin si Leo. Ngunit lahat ng kanyang ginagawa ay pilit at may pagkukunwari. Ang kanyang mga ngiti ay hindi abot sa mata. Ang kanyang mga yakap ay malamig. Higit sa lahat, naramdaman ito ni Leo. Ang bata na nagsisimula ng magpakita ng pagbuti ay biglang bumalik sa dati. At mas malala pa. Hindi na ito ngumingiti. Madalas, nakatitig lang ito sa kawalan. Ang mga mata ay malungkot at walang buhay. Hindi na nito ginagalaw ang mga laruan. Hinahanap-hanap nito si Lina sa bawat anino. Sa bawat tunog ng yabag na papalapit sa kanyang silid. Isang umaga, sa hapagkainan, isang eksena ang sumira sa puso ni Miguel. Inihain ni Isabela ang almusal ni Leo. "Come on, baby Leo, eat up. Tita Bella prepared this especially for you," sabi nito sa isang pilit na masayang boses. Itinulak lang ni Leo ang plato, dahilan para matapon ang pagkain sa sahig. Pagkatapos, sa isang boses na mahina, ngunit puno ng sakit, sinabi nito ang isang salita na halos hindi na marinig ni Miguel. "Yina." Pagkatapos ay nagsimula itong umiyak. Hindi isang simpleng pag-iyak ng bata. Ito ay isang hagulgol na puno ng pananabik at paghahanap. Isang tunog na gumiba sa lahat ng natitirang depensa sa puso ni Miguel. Ang mga araw ay naging linggo. Ang sitwasyon ay hindi bumubuti. Si Leo ay nagsimulang magkasakit muli. Nawalan ito ng ganang kumain at ang dati bahagyang paglakas ng kanyang mga kalamnan ay tila nawala. Isang gabi, pinuntahan ni Miguel ang kanyang anak sa silid nito. Natutulog na ito, ngunit kahit sa pagtulog, bakas ang kalungkutan sa mukha nito. Sa tabi ng kanyang unan ay ang makulay na sinulid na pulseras na bigay ni Lina. Kahit kailan ay hindi ito hinubad ng bata. Napaupo si Miguel sa gilid ng kama. Ang bigat ng pagsisisi ay parang isang dambuhalang bato na nakadagan sa kanyang dibdib na halos hindi na siya makahinga. Ano ang nagawa niya? Sinakripisyo niya ang kaligayahan ng sarili niyang anak para sa isang pangakong nakasulat sa isang pirasong papel.
Ipinagpalit niya ang tunay na pagmamahal na nakikita niya araw-araw para sa katapatan sa isang alaala. Napatingin siya sa paligid ng silid. Sa isang sulok, nakita niya ang isang maliit na easel at sa ibabaw nito, may isang bagay na nakatambak, mga gamit pang kulay at mga papel. Mga bagay na hindi naman pinapansin ni Leo noon. Nilapitan niya ito. Sa ilalim ng ilang blangkong papel, nakita niya ang isang bagay na nakatago. Ang bracelet na ginawa niya para kay Leo, na bigay naman ni Lina, ay nakapatong sa isang lumang larawan. Kinuha niya ito. Larawan yun ni Sofia. Ngunit sa ilalim nito, may isa pang bagay. Isang pulseras na gawa sa sinulid na katulad ng kay Leo. Ngunit halatang mas luma na. Naalala niya ito. Gawa ito ni Sofia para sa kanya noong bago pa lang sila. Sa sobrang kalituhan at paghihirap ng kalooban, nagpasya siyang ayusin ang mga lumang gamit ni Sofia na nakatago sa isang baul sa kanilang silid. Kailangan niya ng isang bagay na makakapitan, isang bagay na magpapatunay na tama ang kanyang naging desisyon. Binuksan niya ang baul, mga litrato, mga damit, at ang paboritong libro ni Sofia. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isa pa siyang nakita. Isang maliit, leather-bound na kwaderno. Ang personal na diary ni Sofia. Hindi niya ito binuksan noon. Pakiramdam niya ay isa yung paglabag sa privacy nito kahit na wala na ito. Ngunit ngayon, sa desperasyon, kailangan niya ng kasagutan. Binuksan niya ito sa mga huling pahina, sa mga araw bago ang aksidente. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga salita, sa pamilyar na sulat kamay ng kanyang asawa. I'm so worried about Isabella. Her love for Miguel seems more like an obsession now. I hope I'm just imagining things. She keeps comparing herself to me. It's unhealthy. I told her to find her own happiness, but she just looks at me with sad, empty eyes. Patuloy siyang nagbasa at ang bawat salita ay isang dagok sa kanyang kamalayan. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay ang huling entry. We had a fight. She said things, terrible things. She said that if I wasn't in the picture, she and Miguel would be happy. It scares me. Her handwriting, she's been practicing it to look like mine. I saw it in her notebook. Why would she do that? Biglang nanlamig ang buong katawan ni Miguel. Mabilis niyang kinuha ang liham na ibinigay sa kanya ni Isabella. Inilatag niya ito sa tabi ng diary. Hindi na niya kailangan maging isang eksperto. Ang mga A ay magkaiba. Ang pagkakabuo ng S ay may bahagyang pagkakaiba. Ang sulat sa diary ay mas kampante, mas natural. Ang sulat sa liham ay maingat, pinag-aralan, at peke. Isang kasinungalingan. Lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. Napahawak siya sa kanyang desk. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Ang buong pundasyon ng kanyang desisyon, ang bigat ng kanyang pagsisisi, lahat ay nakabatay sa isang panloloko. Itinaboy niya si Lina, sinaktan niya ang sarili niyang anak, para sa wala. Isang tawa ang kumawala sa kanyang bibig. Isang tawa na walang saya. Isang tawa ng isang taong nawalan na ng lahat. Ang katahimikan sa opisina ni Miguel ay mas mabigat pa kaysa sa 1,000 sigaw. Nakaupo siya sa kanyang silya, hindi gumagalaw, na parang isang estatwang gawa sa yelo. Sa ibabaw ng kanyang mesa, magkatabing nakalatag ang 2 pirasong papel na sumisira sa kanyang buong mundo. Ang diary ni Sofia at ang pekeng liham. Ang galit na una niyang naramdaman ay nawala na. Ang pumalit ay isang bagay na mas malalim at mas mapanganib. Isang malamig at matalas na determinasyon. Ang kanyang mga mata na sinanay para makita ang bawat maliit na detalye sa mga kontrata at business proposals ay sinusuri ngayon ang bawat kurbada ng mga letra. Oo, magkahawig nga. Ngunit ngayon na alam na niya ang hinahanap niya, kitang-kita na niya ang pagkakaiba. Ang pagsulat ni Sofia ay may natural na daloy, isang gaan na nagpapakita ng kanyang personalidad. Ang sulat sa liham ay pinag-aralan,
Bawat letra ay maingat na iginuhit. Ito ay sulat ng isang manggagaya, hindi ng isang taong nagsusulat mula sa puso. Pero hindi sapat ang hinala niya. Bago niya sirain ang natitirang relasyon niya sa pamilya ng kanyang asawa, kailangan niya ng pruweba. Isang pruwebang hindi matatawaran. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-search. Handwriting expert, Philippines, document examiner. Pagkatapos ng ilang tawag, nakahanap siya ng isang respetadong profesional na pumayag na suriin ang mga dokumento sa ilalim ng kompletong pagiging kompidensyal. Kumuha siya ng high-resolution scans, ng diary, at ng liham, at agad na ipinadala sa email. Ang paghihintay ay isang uri ng torture. Bawat segundo ay parang isang oras. Naglakad-lakad siya sa kanyang opisina, hindi mapakali. Ang isip ay puno ng mga paano kung. Paano kung nagkakamali lang siya? Paano kung dala lang ito ng kanyang pagod at pagsisisi? Makalipas ang 2 oras, tumunog ang kanyang cellphone, isang unknown number. "Hello, Mr. De Villa," sabi ng isang profesional at walang emosyong boses sa kabilang linya. "Natanggap at nasuri ko na po ang mga ipinadala ninyo." Huminga ng malalim si Miguel. And? Ang sulat kamay sa diary ay consistent at natural. Ngunit ang liham, tumigil sandali ang lalaki. "Walang duda, Mr. De Villa, ang sulat sa liham ay isang magaling na imitasyon, pero hindi ito galing sa parehong kamay na nagsulat sa diary. May mga senyales ng mabagal na pagsulat at hindi natural na pressure. Ito ay isang forgery. Forgery, pekeng, isang kasinungalingan." Hindi kumibo si Miguel. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang buong katawan. "Salamat," sabi niya bago ibaba ang telepono. Ang unang bahagi ng katotohanan ay hawak na niya. Ngayon, kailangan niya ang ikalawang bahagi. Ang motibo. Kailangan niyang malaman kung ang isinulat ni Sofia sa diary tungkol sa obsesyon ni Isabela ay totoo. May isang tao lang siyang maaaring pagkatiwalaan. Si Patricia, ang matalik na kaibigan ni Sofia mula pa pagkabata. Nagkita sila sa isang tahimik na coffee shop sa Makati. Si Patricia, na ngayon may sarili ng pamilya, ay nagulat sa biglaang pagtawag ni Miguel. "Miguel, napatawag ka? May problema ba?" Tanong nito. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. "May itatanong lang sana ako, Patricia. Tungkol kay Sofia," panimula ni Miguel. Noong mga huling araw niya, masaya ba siya? O may kinakatakutan ba siya? Nag-iba ang ekspresyon ni Patricia. Tila may isang alaalang ayaw na sana niyang balikan. "Bakit mo na itatanong yan pagkatapos ng 3 taon? Inilabas ni Miguel ang kanyang cellphone at ipinakita ang isang litrato ng pahina mula sa diary. Hindi ang tungkol sa sulat kamay, kundi ang tungkol sa pag-aalala ni Sofia kay Isabela. Nahanap ko ang diary niya. Nabanggit niya ang tungkol sa pag-aalala niya kay Bella. Napabuntong hininga si Patricia. Isang buntong hininga na puno ng bigat at ng mga salitang matagal nang gustong pakawalan. "Totoo yon, Miguel," pag-amin niya. Ilang linggo bago siya maaksidente, tumawag siya sa akin umiiyak. Sinabi niya sa akin na natatakot siya sa klase ng pagtingin ni Bella sa'yo. Hindi raw yon pagmamahal ng kapatid, obsession daw. Sinabi pa nga ni Sofia na nahuli niya si Bellyang tinititigan ang mga litrato mo habang tulog ka na. "Miguel, sinabi ko sa kanya na kausapin ka tungkol dito, pero ayaw niyang gumawa ng gulo sa pamilya nila." Parang isang malaking palaisipan na biglang nabuo sa isip ni Miguel. Bawat piraso ay nagkabit-kabit. Ang tingin ng tagumpay ni Isabela noong tinawag ni Leo si Lina na mami, ang mga patutsada, ang sirang picture frame, ang insidente sa hipon, ang itinanim na brooch. Hindi yon mga simpleng sama ng loob. Bawat isa ay isang kalkuladong hakbang sa isang masalimuot na plano. Isang plano para paalisin si Lina, ang tanging hadlang sa kanyang pag-angkin sa posisyon ni Sofia. Isang plano na nagtagumpay. "Salamat, Patricia," sabi ni Miguel. Tumayo. Ang mukha ay walang ekspresyon,
Ngunit ang mga mata ay nag-aapoy. Malaki ang naitulong mo. Habang nagmamaneho siya pauwi, ang galit sa kanyang dibdib ay parang isang bulkan na malapit ng sumabog. Niloko siya, ginamit siya, at ang pinakamasaklap sa lahat, hinayaan niyang mangyari iyon. Hinayaan niyang sirain ng isang kasinungalingan ang buhay ng isang inosenteng tao at ang kaligayahan ng sarili niyang anak. Pagdating niya sa mansyon, dala niya ang nakaprint na resulta ng pagsusuri ng handwriting expert na parang isang hatol ng kamatayan. Pagpasok niya sa pinto, narinig niya ang boses ni Isabela mula sa sala. "Hindi manang, ilagay ninyo ang vase na yan sa kabilang mesa. Mas magandang tingnan doon. At pakiayos ang portrait ni Miguel at ni ate. Gusto kong laging nasa sentro." Naglakad si Miguel papasok ng sala. Nakita niya ito doon, si Isabela. Nakatayo sa gitna ng silid, nag-uutos sa mga katulong o na parang siya ang reyna ng bahay. Ang kanyang postura, ang kanyang tono, ang kanyang pag-aasta, lahat ay nagsisigaw ng pag-aari. Napahinto ang lahat nang makita siya. Ngunit hindi sa kanila nakatingin si Miguel. Ang kanyang mga mata, malamig at walang awa, ay nakapako sa iisang tao lamang. Tumigil ang mundo ni Isabela nang marinig niya ang kanyang pangalan. Binigkas sa isang paraan na hindi niya pa kailanman narinig mula kay Miguel. Isang boses na walang bahid ng anumang init o pagtingin. Isang boses na kasing lamig ng yelo. Isabela. Ang pagbigkas ni Miguel sa pangalan ni Isabela ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong sala. Agad na naramdaman ng mga kasambahay ang bigat ng tensyon at dahan-dahan silang nag-alisan. Iniwan ang dalawa sa gitna ng isang nagbabadyang bagyo. "Miguel, maaga ka yatang umuwi," bati ni Isabela. Pilit na pinapasigla ang kanyang boses, ngunit ang kaba ay hindi maitago sa kanyang mga mata. "Pinapaayos ko lang ang sala para mas..." "Pumunta ka sa opisina," putol ni Miguel. Ang boses ay hindi nag-iiwan ng puwang para sa anumang pagtutol. Pagkatapos ay tumalikod na ito at naglakad. Hindi na hinintay pa ang kanyang sagot. Naiwang nakatayo si Isabela. Ramdam ang panlalamig na gumagapang sa kanyang likuran. Sa loob ng 3 taon, ngayon lang siya muling kinausap ni Miguel sa ganoong tono. Sumunod siya. Ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Pagpasok niya sa opisina, isinara ni Miguel ang pinto. Ang tunog ng pag-click ng seradura ay parang isang hatol. Nakatalikod si Miguel sa kanya, nakaharap sa malaking bintana. Ang katahimikan ay nakakabingi. "Miguel, ano bang problema? May nagawa ba akong mali?" tanong ni Isabela. Sinusubukang basagin ang yelo. Dahan-dahang humarap si Miguel. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ngunit ang kalmadong yon ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang pirasong papel. Inilapag niya ito sa mesa. Ang liham. Ang pekeng liham. "Tingnan mo yan, Bella," sabi niya. Ang boses ay mababa at kontrolado. "Basahin mo. Sabihin mo sa akin kung ano ang nakikita mo." Kinakabahang lumapit si Isabela. "Iyaan. Iyan ang sulat ni ate. Miguel, napag-usapan na natin to." "Hindi," sabi ni Miguel. "Hindi pa tayo tapos dahil may ipapakita pa ako sa'yo." Mula sa ilalim ng isa pang folder, inilabas niya ang diary ni Sofia. Binuksan niya ito sa huling pahina at inilapag sa tabi ng liham. Pagkatapos, inilapag niya ang ikatlong papel sa ibabaw ng dalawa. Ang opisyal na ulat mula sa handwriting expert na may mga pulang bilog at nota sa bawat pagkakaiba ng mga sulat. Pamilyar ka ba sa salitang forgery, Isabela? Ang kulay sa mukha ni Isabela ay biglang nawala. Naging kasing puti ito ng papel na nasa harapan niya. Napaurong siya ng isang hakbang. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at hindi makapaniwala. Hindi ko alam ang sinasabi mo."
Huwag ka nang magsinungaling. Ang kalmadong boses ni Miguel ay biglang nawala. Napalitan ng isang sigaw na puno ng galit at sakit. Isang sigaw na matagal na niyang kinikimkim. Ginamit mo ang alaala ng sarili mong kapatid. Ginamit mo ang sakit ko, ang kahinaan ko, para lang sa sarili mong kapakanan. Hindi totoo yan. Sigaw pabalik ni Isabela. Ang pagtanggi ay desperado na. Ginawa ko lang kung ano ang sinabi niya. Ginawa ko to para sa inyo. Para sa amin o para sa'yo? Hinablot ni Miguel ang ulat mula sa eksperto. Peke ang sulat. Kinumpirma ng isang profesional. At itong diary, dito nakasulat ang lahat. Ang takot niya sa'yo, Bella. Ang obsession mo sa akin. Sa pagkakabanggit ng diary, gumuho ang lahat ng depensa ni Isabela. Para siyang isang kriminal na nahuli sa akto. Ang kanyang pagtanggi ay napalitan ng isang mapait at desperadong katotohanan. Obsesyon? Tumawa siya. Isang tawang walang saya. Puno ng kabaliwan. Hindi yun obsesyon, Miguel. Pagmamahal yun. Pagmamahal? Oo, pagmamahal na dapat sa akin. Humakbang siya palapit. Ang mga mata ay nag-aapoy sa isang apoy na matagal nang nakatago. Ako ang unang nakakilala sa'yo. Ako ang palaging nasa tabi mo. Pero sino ang pinili mo? Siya. Ang perpektong si Sofia. Ang santa. Palagi na lang si Sofia. Ang bawat salita ay puno ng lason at inggit na naipon sa loob ng maraming taon. Ang magandang maskara ni Isabela ay tuluyan ng nalaglag. Inilalantad ang isang mukhang puno ng galit at pagkasira. Palagi akong anino niya. Palagi akong pangalawa lang. Kaya nang mawala siya, inisip ko, ito na ang pagkakataon ko. Ang pagkakataon kong makuha ang dapat ay sa akin noon pa. Napatitig si Miguel, puno ng pandidiri. Ang babaeng nasa harapan niya ay hindi ang kapatid ng kanyang asawa. Isa siyang estranghero, isang taong nilamon ng sarili nitong kadiliman. At si Lina, isang hamak na katulong. Aagawin pa niya sa akin ang pagkakataong yon. Patuloy nito sa pagsigaw. Hindi ako papayag, kaya ginawa ko ang lahat. Ang brooch, ang liham, lahat ng yon, para mapaalis siya, para mapasaakin ka. Umiling si Miguel. Ang galit ay napalitan ng isang malalim na awa at pagkasuklam. Hindi mo ako kailanman magiging pag-aari. Ang pagmamahal ay hindi nanloloko, Bella. Hindi ito naninira. Kung hindi ka mapapa sa akin, sisiguraduhin kong walang ibang magmamay-ari sa'yo. Tapos na tayo, Isabela, sabi ni Miguel. Ang boses ay muling naging malamig at pinal. Kinuha niya ang telepono sa kanyang mesa. Security! Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Miguel, please, i-escort ninyo si Miss Del Rio palabas ng property ko, utos ni Miguel sa telepono. At siguraduhin ninyong hindi na siya muling makakapasok pa kahit kailan. Miguel, kapatid ako ni Sofia, pamilya mo ako. Pagmamakaawa niya habang papalapit na ang mga security guard. Ang pamilya ay hindi nagtataksil, sagot ni Miguel. Hindi na tumitingin sa kanya. Habang kinakaladkad ng mga gwardiya si Isabela palabas ng opisina, patuloy itong nagsisigaw. Mga sumpa, mga banta, mga salitang puno ng galit. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Miguel. Nang tuluyan ng tumahimik ang lahat, napaupo si Miguel sa kanyang silya. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila nabawasan, ngunit napalitan ito ng isang malawak na kawalan. Ang isang kabanata ng kanyang buhay na puno ng kasinungalingan at pagpapanggap ay sa wakas ay nagsara. Naiwan siyang mag-isa sa katahimikan ng kanyang opisina. Ang kanyang isip ay blanko, maliban sa isang pangalan, isang mukha, isang pakiramdam ng isang bagay na nawala, isang bagay na kailangan niyang bawiin. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Sa contacts,
Hinanap niya ang numero ng isang matagal ng kaibigan na taga Batangas. Nanginginig ang kanyang kamay habang idinidial niya ito. Nang may sumagot sa kabilang linya, isang tanong lang ang kanyang binitawan. Isang tanong na magtatakda ng kanyang susunod na gagawin. Alam mo ba kung saang bayan nakatira ang pamilya Magsaysay? Ang amoy ng maalat na hangin at ang tunog ng mga along humahampas sa dalampasigan ang gumising kay Lina araw-araw. Dito sa kanilang maliit na bayan sa Batangas, sinubukan niyang buuin muli ang kanyang sarili. Tinulungan niya ang kanyang ama sa pangingisda at ang kanyang ina sa pagtitinda sa palengke. Ang simpleng buhay ay naging kanyang kanlungan. Ngunit bawat gabi, kapag ang araw ay lumulubog na sa dagat at ang langit ay napupuno ng mga bituin, ang puso niya ay bumabalik sa Maynila. Ang kanyang mga kamay ay automatikong kinakapa ang luma niyang cellphone para tignan ang iisang litrato na nakasave doon, ang litrato ng nakangiting mukha ni Leo. Kumusta na kaya ang bata? Kumakain kaya ito ng maayos? May nagbabasa pa kaya sa kanya ng mga kwento? Ang mga tanong ay parang mga anay na unti-unting kumakain sa kanyang puso. Sinubukan niyang kalimutan, ngunit paano mo kakalimutan ang isang taong minahal mo na parang sarili mong anak? Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga panindang isda sa dalampasigan, isang tunog ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang tunog na hindi pamilyar sa kanilang lugar. Ang ugong ng isang mamahaling sasakyan. Nilingon niya ito at ang lambat na hawak niya ay biglang nahulog sa buhangin. Isang itim at makintab na kotse ang huminto sa dulo ng kanilang mabatong daan. Isang kotse na pamilyar sa kanya. Ang puso ni Lina ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. Imposible. Baka nagkakamali lang ako ng nakikita. Bumukas ang pinto sa passenger side. At mula doon, dahan-dahang bumaba ang isang maliit na figura. Isang batang lalaki na may suot na leg braces ngunit nakatayo sa sarili nitong mga paa, kahit na bahagyang nanginginig. Ang mundo ni Lina ay tumigil sa pag-ikot. Leo! Bulong niya, hindi makapaniwala. Pagkatapos, bumukas ang pinto sa driver's side at bumaba ang isang lalaking matagal na niyang hindi nakikita ngunit hindi kailanman nawala sa kanyang isipan. Si Miguel. Nakatayo siya doon, nakasuot ng simpleng polo shirt at pantalon, malayong malayo sa kanyang itsura bilang isang CEO. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Lina, puno ng isang emosyon na hindi pa niya kailanman nakita dito. Isang halo ng pagsisisi, pananabik at pag-asa. Yina? Ang sigaw ni Leo ang bumasag sa katahimikan. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, nagsimula itong maglakad. Hindi, halos tumakbo, papunta sa kanya. Bawat hakbang ay hindi perpekto, ngunit bawat isa ay puno ng determinasyon. Tumakbo rin si Lina. Sinalubong niya ang bata. Yumakap siya ng mahigpit dito habang ang mga luha ng saya at pagkamangha ay bumubuhos mula sa kanyang mga mata. Leo, anak, ang galing-galing mo na, sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi habang hinahaplos ang buhok at likod ng bata. Mami, bulong ni Leo. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang balikat. Huwag ka nang umalis. Sa salitang yon, naramdaman ni Lina na ang lahat ng sakit at bigat sa kanyang puso ay biglang naglaho, napalitan ng isang dalisay at lubos na kaligayahan. Nag-angat siya ng tingin at nakita niya si Miguel na nakatayo na ngayon sa kanilang harapan. Ang mga mata nito ay namumula rin. Lina, sabi ni Miguel. Ang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako. Iyon lang, 2 salita. Ngunit sa 2 salitang iyon, narinig ni Lina ang lahat. Ang bigat ng kanyang pagsisisi, ang lalim ng kanyang sakit, ang katapatan ng kanyang paghingi ng tawad. Alam ko na ang lahat, pagpapatuloy niya. Ang tungkol sa liham, ang tungkol sa mga plano ni Isabela,
Alam kong niloko niya tayong lahat. At ako, nagpadala ako sa kasinungalingan niya. Patawarin mo ako, Lina, dahil sa lahat ng sakit na idinulot ko sa'yo. Hindi nagsalita si Lina. Hinayaan lang niya itong ilabas ang lahat. Noong umalis ka, sabi ni Miguel, doon ko naintindihan. Hindi ang mansyon ang naging tahanan namin, Lina. Ikaw ang naging tahanan namin ni Leo. Ikaw ang nagbalik ng buhay at ngiti na matagal nang nawala sa amin. Lumuhod si Miguel sa buhangin para maging kapantay nilang dalawa ni Leo. Hinawakan niya ang malayang kamay ni Lina. Ang kanyang hawak ay mainit at puno ng katiyakan. Hindi ako naparito para hilingin sa iyong bumalik bilang yaya ni Leo, sabi niya habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Naparito ako para hilingin sa iyo na bumalik ka bilang pamilya namin. Mula sa kanyang bulsa, hindi isang singsing ang kanyang inilabas, kundi isang simpleng susi, ang susi ng kanilang bahay sa Maynila. Hindi ko hinihiling na maging pangalawang Sofia ka. Gusto kong makilala ka bilang ikaw, si Lina, ang matapang, mapagmahal, at tapat na babaeng minahal ng anak ko. At minahal ko rin. Ang huling mga salita ay halos pabulong na lang, ngunit para kay Lina, ito ang pinakamalinaw na musikang narinig niya sa buong buhay niya. Tumingin siya kay Leo na nakangiti sa kanilang dalawa. Tumingin siya sa dagat, sa kanyang simpleng bayan. At tumingin siya sa lalaking nasa harapan niya na iniaalay hindi lang ang susi ng kanyang bahay, kundi ang susi ng kanyang puso. Hindi niya kailangan ng mga salita para sumagot. Dahan-dahan, kinuha niya ang susi mula sa palad ni Miguel. At sa gitna ng papalubog na araw, sa dalampasigan ng Batangas, sa harap ng nag-iisang saksi nilang si Leo, isang bagong pamilya ang nabuo. Hindi mula sa dugo o sa papel, kundi mula sa isang pag-ibig na sinubok ng kasinungalingan, pinalakas ng pagpapatawad, at itinadhana para maghilom at maging buo. At dito nagtatapos ang kwento ni na Miguel, Lina, at ng kanilang munting anghel na si Leo. Isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na pamilya ay hindi laging nabubuo sa dugo, kundi sa pag-ibig na kayang maghilom ng kahit anong sugat. Maraming salamat, mahal naming tagapakinig, sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa unang salitang mami na yumanig sa kanilang mundo, hanggang sa huling paglubog ng araw na naging saksi sa kanilang bagong simula. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang paglalakbay na puno ng luha, kilig at pag-asa. Nais kong ibahagi ang isang kwentong magpapaalala sa ating lahat na ang tunay na pag-ibig ay kayang lampasan ang anumang kasinungalingan at pagsubok. Ito ay tungkol sa pagpapatawad sa iba at higit sa lahat, sa ating mga sarili. At ito ay tungkol sa pag-asang laging may bagong umaga na naghihintay pagkatapos ng pinakamadilim na gabi. Sana ay napulutan ninyo ng inspirasyon ang kwento ni na Miguel at Lina. At sana, sa inyong sariling mga buhay, huwag kayong mapagod na maniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig na nagpapagaling at nagbubuklod. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Gusto naming marinig ang inyong mga tinig. Nagmamahal, Kwentong Pag-ibig PH.